Alleluia, 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 Alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, 'Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.' Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan." Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, "Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?" Sumagot ito, 100 tapayang langis po. "Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kabang trigo po. "Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang," wika niya. "Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Palakpakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga po, katiwala. Ulit, katiwala. So pag sinabing katiwala, ibig sabihin mayroong nagtiwala sa iyo. Mayroong ipinagkatiwala sa iyo. At lahat po tayo, anuman ang katayuan mo sa lipunan, sino ka man, anuman ang kultura mo, anuman ang kasarian mo, lahat tayo ay mayroong ipinagkatiwala sa atin, ang Poong Jesus Nazareno. At ang pagiging deboto ay isang katiwala pa rin. So pagkatiwala, ibig sabihin tayo'y mga deboto, mayroon tayong responsibilidad. Mayroon tayong dapat na gawin.
Pero anong klaseng katiwala ba tayo? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Anong klaseng katiwala? Sige, tingnan po natin. Ha? Kasi sa ating ebanghelyo, sa araw na ito, gumamit ang Poong Jesus Nazareno ng talinghaga para mas maipaunawa sa Kanya, sa Kanyang mga alagad at sa mga nakikinig kung ano ang inaasahan sa isang debotong katiwala o sa isang Kristiyanong katiwala. Kasi ang sabi po dito, no, nalaman na nung may-ari na medyo merong anomalyang ginagawa ang kanyang katiwala. Kaya, sabi dito, ipinagsusulit na. Siguro sa termino natin ngayon, no? Pinapatawag na ito sa hearing. Magkakaroon ng hearing kasi mukhang mayroong mga ghost project na nangyayari. Kaya, dito, pinagsusulit niya at itong isang katiwalang ito, nakaisip agad ng paraan. Alam niya na siya ay matatanggal na sa pangangasiwa, kaya nag-isip na agad ng plan A, plan B, plan C. Ano ang gagawin niya kapag hindi na siya ang tagapangasiwa? Naintindihan niyo po ba? Sabihin niyo nga ulit, katiwala. So matapos yung pagbabago doon sa mga kontrata na mga may utang sa kanyang amo, ito ngayon ang sinabi sa ating ebanghelyo. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Nakakasunod po ba? Pinuri ng Panginoon yung magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makadiyos o ang mga makasalanan, makasanlibutan, mas mahusay gumawa ng paraan kesa makadiyos. Ang mga makasanlibutan, mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. So, anong klaseng katiwala tayo? Katiwala ba tayong makasanlibutan o katiwala tayong makadiyos? Suriin natin na mabuti. Ipinapa-evaluate sa atin ngayon. Nasaan tayo dito? Na totoo naman, yung mga katiwala na makasanlibutan, matatalino. Yung mga makadiyos, sabihin na natin, total, lahat naman tayo dito. Yung mga deboto, makadiyos yan eh. Pero bakit? Hindi man sana, no? Pero pinag-iisip tayo ng Panginoon, ng Poong Nazareno. Sabi sa unang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, sabi niya, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, matalino ka naman. Sige nga. Uy. Sige, sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, magaling ka naman. So, huwag mong sayangin. Diba? Bakit yung mga makasanlibutan, yung mayaman, ikaw kasi, tanong ka ng tanong, bakit sila yung mayaman, ako hindi? Bakit sila umaasenso? Bakit ako naghihirap pa rin? Karamihan sa mga nagpupunta sa atin dito at dumudulog sa Poong Nazareno kasi hirap na hirap sa buhay. Lord, hirap na kami. Payamanin mo naman ako. Papasahin mo naman ako sa aking ina-applyan. Lord, may sakit ako, Lord. Yung mga makasanlibutan, alam nyo, no? Busy-busy ngayon. Lalo na may kakatapos lang ng kalamidad. Kasi para sa kanila, ang kalamidad, opportunity din. Kasi pag mayroong kalamidad, mayroong mga budget.
Oh, lalo pa, na-declare na naman, di ba? State of calamity. So, ibig sabihin, may budget. Yung mga makasanlibutan, yes, may makukuha na naman tayo. Ganun ang makasanlibutan. Yung mga maka-Diyos, Lord, hirap na kami, Lord. Kawawa naman kami, Lord. Gamit ang isip. Ano ang gagawin mo? Hindi pwedeng puro meow lang tayo. Hindi pwedeng ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. O kaya reklamo lang ng reklamo na mahirap ang buhay. Hanap tayo ng masisisi. Ano bang ginagawa mo? May talento ka, magaling ka. Bakit di mo gamitin? Uy, okay pa ba tayo? Kasi mahirap yung, di ba? Di ba, sabi niyo, narinig niyo naman, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. So, hindi lang tayo, Lord, babagsak dito yan? Kumilos ka. Yun nga lang, di ba? Yung mga maka-Diyos, alam mo, ang isip nila ngayon, yung mga makasanlibutan, ang isip nila ngayon, nasa 2028 na. Etong mga maka-Diyos, Lord, hirap na kami, Lord. Viva Nazareno, Viva Nazareno. At pagdating ng 2028, gusto mong umasenso, gusto mong magbago, rally tayo ng rally. Pero pagdating ng 2028, di ba, aasa ka na naman sa ayuda. Aasa ka na naman sa kung sino ang magbibigay ng 1,000, 1,500, 500. Yan ang mga maka-Diyos. Nagrereklamong mahirap ang buhay, pero ayaw gamitin ang utak. Kaya magaling sila talaga. Matalino eh. So, walang debotong bobo. Dapat. Kung ang sa pagbabasihan natin na sinasabi dito, pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Kasi mas mahusay ang makasanlibutan gumawa ng paraan kaysa mga maka-Diyos. So, bawal ang bobo. Hindi ka dapat nagpapakabobo. Hindi ka dapat nagpapakaanga-anga. Kasi sayang, may biyaya ang Diyos, may grasya ang Diyos, ibinigay sa iyo yan. Baka nga, di ba? Binigyan ka ng pagkakataong mag-aral, hindi ka nag-aral. Binigyan ka ng pagkakataong magtrabaho, hindi mo pinagbuti ang trabaho. Nung walang trabaho, iyak ka ng iyak sa Nazareno. Nung binigyan ka ng trabaho, hindi mo pinagbubuti. Tapos ngayon, hirap na hirap ako. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung mahirap ba yan. Sige na, huwag kayong matakot. Dali, tingnan nyo kung mahirap ba yan. At sino nagpapahirap? Ang Diyos ba ang nagpapahirap? Hindi. Yung mga desisyon natin ang nagpapahirap sa atin. At kahit tayo ngayon, di ba? Meron ba tayong ginagawa ngayon? Ngayon, makikita nyo, ang dami na namang sinisirang kalye. Kasi malapit na mag-2028, another fund. Maayos na kalye, sisirain. Pag binungkal na, ilang buwan bago ulit ayusin. Matalino kasi. Pag pinatagal, habang pinatatagal, lalong nakakakuha ng pondo. Pero may sinasabi ba tayo? Wala. Alam mo na pag nakita mong binungkal, substandard, walang bakal, ipapatong lang yung semento. O isang linggo, crack. Another budget. O pag umulan, sinong kawawa? Mga maka-Diyos ang kawawa. Ay. Kasi lahat tayo, di ba? Kaya nga lumalapit sa Nazareno para guminhawa. O, pero kumilos ka.
Gamitin mo ang utak mo. Huwag ka naman yung paggamit ka lang ng paggamit. Mabigyan ka lang ng 1 kilong bigas, okay na sa'yo, mabuting tao na siya. Nakakaano lang po, no? Hindi lang ito yung unang pagkakataon. Ngayon, nangyari sa Cebu. Nangyari na sa ibang lugar. Hindi ko alam kung ano bang dating sa inyo na nangyayari sa lipunan. Then dadasal tayo sa, okay ba sa Nazareno yon? Okay ba sa Panginoong Jesus yon? Ang daming deboto. Bawat oras, puno tayo dito. Ginagamit ba natin ang ating talino? O gusto lang natin instant? Hindi mahirap ang buhay kung gagamitin mo ang iyong talino. Hindi mahirap ang buhay kung gagamitin mo ang mga biyayang binibigay sa iyo ng Diyos sa tamang pamamaraan. Nagwawagi ang makasanlibutan, nananalo sila sa ngayon, kaya umaasa ang poong Nazareno, nakikilos ka rin. Para mabago, hindi lang ang buhay mo, kundi ang buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Kasi ang mga makasanlibutan, nababago ang buhay nila, umaasenso sila, samantalang ang buhay ng marami, lumulugmok. Pero kung tayo, bilang mga makadiyos, kikilos, mag-iisip ng tama, magdidesisyon ng tama, hindi lang ang buhay natin, kundi ang buhay ng lipunan mababago. So hindi lang tayo dapat iyak lang ng iyak sa Nazareno. Hindi tayo pwedeng emote lang ng emote sa Nazareno. Ipakita natin. At alam ko, katulad ni San Pablo, naniniwala na kaya mo, na magaling ka, na mahusay ka, at magiging isang mabuting katiwala ka rin sa tamang panahon. At ngayon, ang tamang panahon. Amen?